Nung nagsisimula pa lang ako dito sa ating printing business, halos pare-parehas din tayo na kung sino-sino yung pinagtatanungan ko, kaliwat kanan, and kahit papano medyo nahihiya ako dahil talagang gusto kong matuto, gusto kong meron akong specific na tao na pinagtatanungan, and kahit papano nahihiya ako sa kanila, medyo binibigyan ko sila ng konting pangmeryenda. At nung medyo magsisimula na ako, yung mga information na nag-gather ko and napagpasyan ko na gumawa ng YouTube channel para ma-share ko din sa inyo dahil napakahirap ng kung sino-sino yung pinagtatanungan, nandyan yung naiisip mo na medyo nakakairita na or yung tipong medyo mahihiya ka dahil syempre hindi lang naman yan yung ginagawa nila. And nararamdaman ko din yon dahil sobrang dami na rin nagme-message sa akin, and para hindi na kayo mag-message ng mag-message, ginagawan ko nga kayo ng specific na video kung ano yung tinatanong nyo. And may nag-comment sa akin netong nakaraan lang, sabi niya dito, currently researching daw siya tungkol daw sa pigment ink na talagang ginawa ko din yan before. Lahat ng mga brand na existing during that time or during that year, yung mga tipong Inkrite hindi pa masyado matunog, kahit papano hindi ko siya na-research or hindi ko siya na-testing or hindi ko nagawa ng video, and kung ano lang yung existing talaga or matunog nung mga panahon na yon, ayun lang yung ginawan ko. Kaya naman eto, medyo nagulat ako. May nagtanong nga sa akin. Sabi kasi dito, detong nag-comment, meron daw isang YouTuber na taliwas daw yung sinasabi ko dun sa isa namang vlogger. Kumbaga, sinabi ko dito sa Hansol, ganito yung mai-experience mo na kulay, and sabi nung sa kabila, iba naman. And sabi niya nga dito, binigay niya yung YouTube link at papanoorin natin at ipapakita ko sa inyo, and depende na lang din sa inyo, kayo na lang yung humusga. At kung may mga nagtatanong talaga sa akin kung anong best na pigment ink, wala talagang best na pigment ink. Depende sa'yo yan. Lahat ng pigment ink brand, meron talagang pros and cons. Wala pa akong nakikita or naririnig or nalalaman na existing na pigment ink na perfect talaga, na as in, ang ganda talaga, wala kang makukuha na cons, mga tropa. Kahit yung mga original na pigment ink, talagang ganun pa rin. May mga pros and cons pa rin. Kaya naman eto, no, painggan muna natin etong YouTuber na nagsabi nga na eto, Kuyi versus Pigment Ink, na mas madark daw yung Hansol kesa sa Pigment Ink. And at the end ng video niya, ipapakita ko naman sa inyo yung nag-gather ko na data nung nagsisimula pa lang ako, and kahit papano meron akong i-share sa inyo ng mga pros and cons na additional dun sa nagawa kong vlogs na yon. So eto, without further ado, painggan muna natin. So hihinaan ko lang yung volume. Panoorin nyo na lang yung video rin na itong kung sino man to, si Kevin. Eto, play na natin. Hindi ko nasisimulan sa pinakaumpisa, dito na lang sa pinaka-importante. Walang iba, mga kaibigan. Is it Kuyi or is it Hansol? Na-find out ko na these two brands are good actually. Meron silang both pagkakaparehas. After all, parehas naman silang pigment ink. Pero na-find out ko, mga kaibigan, na mas maganda ang kulay ni Kuyi. Well, this is just based on my observation. Mas maganda ang kulay ni Kuyi. Ang napansin ko kay Hansol, mas dark yung kanyang yellow, at the same time, yung kanyang magenta. Which will make an image or a picture kapag print out, mas darker yung output ni Hansol. Ang napansin ko kay Hansol, mas dark yung kanyang yellow, at the same time, yung kanyang magenta. Compared to Kuyi. Ang Kuyi kasi, ang napansin ko lang din, mas parang mas vibrant, no? Yung kulay na yellow at magenta. Parang mas light yung yellow, mas light yung magenta. Parang mas light yung yellow, mas light yung magenta. Kay Kuyi. In which kay Hansol naman, marang mas dark siya. So, every time na merong magpapakonvert dito, and kapag ako yung pinapapili ng ink, as long as sinabi nilang pigment ink, palagi kong binibili is Kuyi pigment ink. Alright? Again, itong dalawang brands na to, maganda, pero user experience yung sinasabi natin dito. Na Kuyi pigment ink kasi mas light yung yellow niya at yung magenta. Samantalang kay Hansol, mas dark yung yellow and magenta. Kapag pang photo printing yan, kapag dark yung yellow and red or yung magenta, nako, expect na dark din yung ilalabas niyang print out. Okay? Pero kapag light yung yellow at light din yung red,
tamang timpla yon mga kaibigan para sa photo printing. Okay? So yun lang yung gusto kong i-share na experience natin kung ano nga ba ang best, mas maganda para sa atin na pigment ink. For me, So, narinig nyo naman mga tropa, no, na sinasabi nga niya na si Hansol ay mas darkish daw yung kulay na yellow and magenta. Kaya naman daw kapag ka nagprint ka, ang lalabas daw na kulay, mas dark. And kapag sa kuyi naman daw yung ipiprint mo, mas light daw yung kulay ng magenta and yellow. Kaya naman pag nagprint out, mas light, 'di ba? And hindi ko alam kung user talaga din siya ng Hansol kasi habang tinitignan ko yung kanyang YouTube channel, ini-scroll ko kung meron ba siyang mga video na gumawa ng Hansol na content or gumamit siya ng Hansol na content. Ni isang video wala akong nakita bukod tangi yung parang nag-affiliate siya. And itry nyo na lang din i-scroll yung YouTube channel niya, no, para makita ninyo. Pero eto mga tropa, yung ginawa ko na vlogs 2 years ago na to kung hindi ako nagkakamali, parang 2023 or 2022 pa etong video na to. Dito sa YouTube naka 1 year ago pa siya pero matagal na to, 2 years ago na to. And nakikita nyo dito sa parting left, eto yung output ng kuyi, straight kuyi. And eto naman yung output ng Hansol. Kaya nga mga tropa, kapag may mga nagtatanong kung ano yung magandang pigment ink or best pigment ink sa mga printing business na agaya nito ng mga stickers and etc. Wala akong ibinibigay na specific na brand dahil magkakaiba kasi tayo ng mata. Nakadepende sa mga paningin ninyo. Kagaya nito nung pinanood natin na si Kevin, hindi ko alam kung sa output na to baka yung mga mata niya dark yung lumalabas, 'di ba? Hindi natin masabi, baka darkish yung lumalabas sa kulay niya na to. Kagaya nito, nakasalamin ako pero nadidistinguish ko pa rin kung ano yung light, ano yung darkish. So, alisin natin yung salamin natin para mas ma-distinguish natin. Baka nga dark yung Hansol, mga tropa. Baka nga light yung ganito. Sorry i-correct nyo na lang ako kung mali ako. Kagaya nga nung sabi ng mentor ko, kung meron kayong nakikita na mali, itama natin. Pero si Idol Rapi, kapag ka itinama nyo siya, auto-block kayo dyan mga tropa. Pero anyway, baka ayun nga, kagaya ng sabi ko, iba-iba tayo ng panglasa, iba-iba tayo ng nakikita, magkakaiba bawat tao, specific na tao, iba yung nalalasahan niya, iba yung nakikita niya, and meron nga tayong mga kakilala na nakikita nyo, ang pangit ng mga jowa nila, sabihin na natin na totoo, pero sa kanila, napakaganda nun, ganito din sa mga kulay na nakikita natin, baka yung output na ganito, etong si Kevin, ang nakikita niya, darkish, and eto, light, and correction mga tropa, etong output na to, parehas 6 colors printer ang gamit namin. Kasi nga nung nagsisimula ako, sobrang dami kong pinagtanungan na tao sa totoo lang. And hindi ko alam kung naaalala pa nila ako kasi syempre yung Facebook account ko noon, ang gamit ko noon yung iba yung name doon mga tropa, hindi Sai TV. So ayan mga tropa, iba't ibang tao to. Etong printer na to, 6 colors printer, etong printer na to, 6 colors printer, and same color correction kasi nagpa-print ako mismo. Ako yung mismong nagsabi kung ano yung isi-settings niya. And same yan. And kung gusto nyong malaman pa yung ibang mga output, panoorin nyo na lang tong video natin na may title na ano ba talagang brand ng pigment ink yung pinakamaganda. And wala akong nailagay dito na Inkrite kasi during that time, hindi pa siya masyado matunog nung nagre-research ako yung Inkrite. Neto na lang siya narinig-rinig para sa akin neto ko na lang siya narinig-rinig kaya hindi ko siya ginamit. And ewan ko comment nyo dyan sa comment section kung sa tingin nyo etong Hansol dark yan sa mga mata nyo and etong pigment ink na kuyi kung light yung ganyang output. Diba? Nakikita nyo naman siguro. Eto, nandito tayo sa Hansol na straight black na version 2. Eto yan. Gagawan ko sana ng specific na side by side pero na-vlog ko nga pala dito. Ayan never kong makakalimutan to kasi eto talaga yung sinadya ko na gumawa ako ng specific na kulay or specific na image para ipag-compare talaga sila nung nagsisimula ako. And again, iba't ibang tao yung pinagtanungan ko nung mga time na yan. Ewan ko Ewan ko na lang kung parehas kayong user ng Hansol and Kuyi. Ipag-try ninyo kung darkish nga ba si Hansol or light or mas
light si Kuyi kaysa kay Hansol, no? I-comment nyo dyan sa ating comment section sa i-upload ko na video na to, 'di ba? Para ma-correct nyo rin ako, baka mamaya mali nga talaga ako. Pero anyway, eto yung pahabol na video natin kasi ayoko kayong mamimislead or yung parang tipong maliligaw-ligaw, no? Kagaya ng mga nagsasabi, yung Epson 121, 8,500 lang, yung mga baguhan, nakala nila, ayun yung presyo, pero hindi naman pala. Pero eto, no? Eto yung mga isa sa mga nababrowse ko dati at talagang isinave ko. At yung mga sinasabi ko, mga tropa, wag din kayong masyadong maniwala din sa sinasabi ko. Kung mali yung iba kong sinasabi, i-correct nyo rin. Kasi napaka-igi nun. Pero mga tropa, eto, no? Isishare ko sa inyo to kahit papano yung mga pros and cons nila. Pero bago ang lahat, na talagang mas, para sa akin na, mas light talaga si Hansol kung ikukumpara mo siya kay Kuyi kasi ayun yung pinagbasihan ko talaga dati and ayoko nung kulay nung pagka-Kuyi niya kasi sa mga mata ko mas okay yung Hansol. Kaya nga mga tropa, may mga tinatawag na combination. Kung alam niyo yung gumagamit ng Kuyi, yung black, and ang ginagamit naman na CMY Hansol, 'di ba? Kino-combine Kuyi plus Hansol kasi mas gusto nila yung output nung pagkakulay nung Hansol, and yung dark naman na black mas gusto nila yung kulay ng black ng Kuyi kasi medyo mas maayos yung pagka-black niya kung ikukumpara mo naman sa Hansol. Medyo may pagka-light kasi talaga yung black ng Hansol, as in. And yung Kuyi naman na black, hindi naman siya totally as in black na black, pero mas black pa rin siya kahit papano kung ikukumpara mo nga siya kay Hansol, kaya pinagpapalit-palit nila, 'di ba? Sana nagigets niyo yung combination na 'yon, and i-play nyo na lang to mga tropa. Gumawa ako ng video dito, iTech, Unicolor, Hansol CMY, and straight Kuyi and straight Hansol. And eto yung pahabol nga natin na content, i-share ko sa inyo yung kahit papano na pros and cons na sa research ko, itinake notes ko, no? Yung Kuyi, mga tropa, pangit yung pagka-black niya, hindi siya madaling matuyo sa mga photo paper. Eto yung tinatawag na hindi siya kumakapit or parang medyo madulas pa siya. Kaya naman, yung mga iba nag-Hansol talaga na kasi yung Hansol kapit na kapit talaga siya. And ayan yung nagiging problema naman kung nagko-combination kayo ng Kuyi plus Hansol. Hindi kumakapit talaga yung, alam nyo, kapag nagpiprint kayo sa glossy. Kaya naman yung ibang vloggers dyan, kung kilala nyo yung parang perfect ata yung parang pinaka Facebook page na babae, dati siyang naka-Kuyi, nagpalit na siya ng straight Hansol. Kayo na lang yung mag-experience kung ano yung may experience nyo sa combination ng Kuyi at Hansol, 'di ba? Kagaya nga ng sinabi ko, lahat ng mga sinasabi ko dito pwede nyo ring i-correct para naman ma-update tayo, no? Para malaman nyo sa sarili ninyo na legit yung mga sinasabi ko, 'di ba? Kagaya nung nagtanong sa akin na nag-comment na taliwas nga, and very good dahil nagtatanong siya ng gano'n na meron siyang pinagkukumparahan. And mabalik tayo dito. Also, hindi nga daw black na black yung Kuyi. Pero mas okay pa rin talaga yung pagka-black niya. Kaso may pros and cons talaga na hindi kumakapit ng masyado sa mga glossy type. And yung magenta nila, eto yung update, no mga tropa. Yung new magenta niya, yung new magenta neto ni Kuyi, madalas mag-clog. Parang medyo tumapang siguro yung mixture ng Kuyi na brand. Ayan talaga yung pinaka major issue na nangyari dito kay Kuyi. Kaya naman, marami ring nag-switch sa Inkrite. Kaya pumutok yung Inkrite dahil dyan sa new magenta. Ayan yung mga nangyayari. And eto, si Hansol, black version 2 nila, mabilis matuyo, iba ang viscosity, and which is true dahil nga yung black version 1 parang same din siya halos ng Kuyi na hindi siya madaling matuyo, as in yung version 1. Kaya nagkaroon ng version 2 na Hansol na ayun na yung mabilis matuyo na sumobra naman sa pagkabilis matuyo. Parang hindi ka lang makapag-print ng isang araw, talagang yung black nagkaklag na siya or barado na talaga yung pinaka-printer head mo. Pero isang head clean lang, maaayos na ulit. And good thing naman kung gumagamit ka ng version 2, kung madalas kang mag-print as in yung lagi, as in araw-araw, talagang okay. And eto nga, nakalagay nga dito, perfect siya kung lagi kang nagpiprint sa mga photo paper, even mga glossy, kapit na kapit, wala siyang kinikilingan, talagang okay na okay as in. Pero bad side niya, masasabi ko na mahal, kasi makikita naman ninyo dito, yung Kuyi, as in yung black, magenta, cyan, yellow, around 95 lang or almost 100 lang. Pero etong si Hansol,
130 yung black niya, and bawat color, iba-iba pa yung presyo. Ako kasi mga tropa, meron akong tinatawag na parang etong sarili ko lang na disposition to or sarili kong paniniwala mga tropa. The more na mas mahal yung isang item, the more na mas quality siya. Para sa akin hindi ko alam kung ganun din kayo. Pero it doesn't work kung yung item na mas mahal na bibilihin mo, mabibili mo lang pala ng mura na same na same. Sana naman alam niyo yung tinutukoy ko, yung Epson 121 na kung kani-kanino kayong Poncio Pilato na makakakita, 'di ba? Na 4,000 or 5,000 lang 'yan. Pero makikita nyo na yung iba 10,000 binebenta, 'di ba? Yon, it doesn't work doon kung mas mahal yung isang item. Gumagana lang yung sinasabi ko na mas mahal yung isang item kapag different brand. Kagaya neto ni Kuyi at neto ni Hansol. Kaya naman nung mga time na yon, nag-decide talaga ako na si Hansol talaga yung gamitin ko. And meron isang vlogger na talagang naapagpag-go sa akin, si Mami Epi. Siguro kilala nyo naman yon. Talagang active yan sa mga social media. Pinagtatanungan ko din siya dati. And sa kanya ko talaga na-realize na napakaganda ng Hansol. And kahit na i-attempt ko na mag-try ng, alam nyo, ng Inkrite, as in mas nakikilala siya, hindi ko pa rin ginagawa kasi as in okay na ako kay Hansol dahil may cons din yan si Inkrite. Mamaya babanggitin natin. And move forward na nga tayo, no? Eto, sabi nga dito, no, nakalagay nga dito, head clean ka ng head clean, pero iwas smudge talaga. Ayun yon, yung smudging, halimbawa nagprint ka, hindi mo na siya, kapag pinunasan mo, wala nang kalat, hindi kumakalat, no? And yun nga lang mahal. Pero bukod doon, napaka-vibrant talaga, ang ganda ng output talaga sa totoo lang. Siguro nakikita nyo naman, yung mga ina-upload ko dyan sa mga shorts ko, sa mga videos ko, nakikita nyo yung output ng mga stickers printing ko, 'di ba? And again, depende tayo ng mga taste, iba't iba ng mga tao, iba't ibang panglasa. And move forward na tayo dito sa Inkrite. Bibilisan ko na. Meron siyang tinatawag na color accuracy or talagang okay yung kulay niya. Vibrant din yung kulay niya. Advantage nga niya, hindi ka makaklagan or hindi ka mababarahan kahit papano. Kung lagi mong ginagamit it doesn't work yan kung hindi mo ginagamit kasi lahat ng pigment ink, linggo mo lang yan hindi gamitin, dadating at dadating yung chance na masisira or mababarahan yan. Swerte nyo kung tumagal kayo ng 2 weeks na hindi nagbara or isang head clean nyo pa lang ay okay na. Ibig sabihin nun, wala pang masyadong tumigas na ink dun sa inyong mga printer and maganda pa yung takbo ng inyong mga copying station. So ayun yung kagandahan dyan, accurate yung kulay niya and hindi ka na masyado color correction. Hindi na ako naglalagay ng output. Kayo na lang yung mag-search kung ano talaga yung makikita nyo na output sa paggamit ng Inkrite. And eto, no, prone din siya sa smudge yung black niya. Hindi din mabilis kumapit sa mga photo papers and vinyl, lalong-lalo na sa glossy. And issue rin niya sa mga friends ko, yung cyan. Ayan yung nagkakaroon ng clogging. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo, pero mas maigi na hindi kayo maniwala pero i-search nyo na lang. Itanong nyo kung kani-kaninong Poncio Pilato para sure na sure kayo. Pero mga tropa sa channel natin, talagang pinangangalagaan ko yung pagiging accurate ng mga pinagsasabi ko ng mga bullshit dito. And eto, no, yung LNC naman, napakaganda ng black din yan. Itim na itim, also mura like Kuyi. Hindi rin nagka-clog, kaso like Inkrite and Kuyi na black, nag-i-smudge siya sa mga photo paper. Lahat mga tropa ng mga pigment ink may mga pros and cons yan. And dito na tayo sa last na sasabihin ko kasi yung Yasen medyo bihira yung gumagamit niyan Yung iTech mga tropa, kung papanoodin nyo yung vlog ko na to, nilagay ko din dito yung output ng iTech and nasabi ko sa inyo or nasabi ko dito sa vlog na to, okay din yung output niya pero hindi ko rin talaga gusto yung output niya or yung pinaka-color management niya. Hindi ko alam okay naman talaga siya, as in okay naman siya. Pero parang, alam niyo, wala siyang sparks. Kumbaga, alam niyo, parang wala siyang parang shining, shimmering. Ayan eto yun I highly recommend na panoodin nyo tong ginawa ko na vlog na to. Ano ba talagang brand ng pigment ink ang pinakamaganda? Talagang mas maliliwanagan kayo kasi walang gumawa ng vlogs na ganito. Ako lang bukod tangi. Ni isang content creator walang gumawa niyan. Kahit sinong Poncio Pilato na pinag-compare yung mga ganyan-ganyan. Ni isa na sobrang dadaming vlogs, sobrang dadaming subscriber, walang gumawa. Alam nyo ang bakit? Hindi ko rin alam. Kasi baka iba
Iba yung mga target audience nila, baka mas target nila yung alam nyo na mas bumili lang ng mga produkto nila. Hindi naman talaga sila nag-tutorial, ang target talaga nila bumili kung kani-kanino, di ba? Pero dito sa channel natin, syempre target ko rin na may mga bumili rin ng mga templates natin. Sa mga gustong mag-avail ng templates natin, message lang sa ating Facebook page or mga Canva Pro. And again, i-comment nyo dyan sa baba kung sa tingin nyo etong Hansol Pigment Ink darkish yung output para sa inyo and baka iba na yung mga nakikita ko sa mga mata ko, or eto ba talaga ay light etong Kuyi Pigment Ink. Salamat sa mga paniniwala nyo. Gusto kong makita yung comment nyo dyan. Kahit na first time kayong mag-comment, sana request ko lang talaga na i-comment nyo, baka kasi meron ng mali sa mga mata ko, 'di ba? And tulong nyo na rin sa akin to. Baka kasi talaga darkish na yung output neto na sa tingin ko light pa yung kulay na yan, baka may problema na talaga sa akin. So ayun lang, like, share, and subscribe. And again, message lang sa may mga kailangan ng templates natin dyan. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili